Magandang buhay po mga kapwa ko farmers, kapwa ko viewers. Ako ulit ang inyong katatak, Happy Farmer. And welcome to my channel. Today, I will show you kung paano ko po ba ginagamot ang aking mga alagang manok na mayroong sipon, pisik at halat. And I will also explain kung ano po ba ang dahilan kung bakit magkakasakit ang ating mga alagang manok ng ganitong uring sakit, saan ito makukuha, and paano natin malalaman ang ating mga alagang manok ay mayroong pisik at halak. Okay, today, ipapakita ko muna sa inyo ang kalagayan ng aking mga alagang manok na mayroong ganitong uring sakit. Okay, so yun nga mga ka-growers, paano po ba natin malalaman na ating mga alagang manok ay mayroong pisik? Okay, so we already familiar sa sipon at doon nagsisimula sa simpleng sipon ang pisik at halak. Ang pisik po mga ka-growers, malalaman natin ang ating alaga ay mayroong ganitong uring sakit pag sila ay nauutal sa paghinga, parang umuubo. At yun na ang sintomas na mayroon ng pisik ang ating alaga. Pero pag ang paghinga nila ay mayroon ng tunog, na para ng tunog ng isang palaka, so yun na po ang tinatawag nating halak. Okay, so, or saan po ba ito na tinakukuha? Mayroon tayong tinatawag na Microbium mycoplasma. Ang mycoplasma, ito ay pinakamaliit na organismo na siyang nagpapatindi sa sipon, sa pisik at halak ng ating alagang manok. Pinsala nito ang lungs, ang air sacs, ang trachea, at ang nasal cavity ng ating mga alagang manok, kaya nahihirapan silang huminga. So pag hinahayaan lang po natin, pag maging kampante lang po tayo, kasi base lang po sa aking experience, yung mga alaga kong manok na kahit meron silang ganitong uring sakit, matakaw pa rin silang kumakain. Pero paghahayaan natin sila, ito po ay dahilan madaling pagkamatay. Okay, now mga ka-growers, so ano po bang dahilan kung bakit magkakaroon ng ganitong uring sakit ang ating mga alagang manok? So una po ay pag marumi ang lugar na kinalalagyan ng ating mga manok. So, kailangan talaga na once a week tayo mag-disinfect kanilang tinitirahan para maalis yung mga microbiome, mga organismo na nandun sa kanilang kinalalagyan. Then, makukuha din po ito through sa hangin. So, pag yung ibang kasamahan ay meron ng ganitong uring sakit, so, mahawaan yung malalusog. Kaya, kailangan talaga na pag may ma-observe tayo na mayroong ganitong uring sakit, kahit isa man lang sa kanila, kailangan ihiwalay natin ito. So pag ang breeder natin ay mayroon ng ganitong uring sakit, so mapapasa ito sa itlog, until napipisa ito, maging sisiw. So mag-observe lang tayo ng 14 days to 30 days. So expected talaga na mayroon ng ganitong uring sakit ang ating alagang manok. Then makukuha din po ito sa pagkain at sa patubig natin. So pag marumi po ang feeder at saka ang kinalagyan ng ating tubig, so kailangan talaga na yung nilalagyan natin, yung feeder natin, kailangan talaga malinis. At saka yung tubig na ibibigay natin sa kanila. At isa din sa dahilan ay yung weather condition. Pag pabago-bago ang ating panahon, minsan umuulan at susunod din ang matinding init. So yun po mga ka-growers, so meron po akong gamot dito. Ito po ang pinapainom ko sa alaga kong manok. Mayroong pisik. Simpleng sipon lang, ang pinapainom ko ay yung natural na klaseng gamot. Yung katas ng oregano at hinahaloan ko lang ng lemonsito.
Pero ngayon, pag umabot na sa pisik at halak, so ang ginagawa ko, pinapainom ko nitong gamot. So I only bought this 5 pesos lang dito sa amin. Ito po ay Doxilac na tablet. So ang edad kasi ng aking manok ay 2 months old na. Kaya ito na pinapainom ko ng tablet. So, I swear po mga ka-grower, isang beses ko lang po pinapainom. Pinapainom ko ito sa umaga. Pagkatapos ko ito ibinibigay sa kanila, binibigyan ko sila agad ng vitamins, Bitrasin Gold. Inahalo ko sa tubig. Pero kung meron po tayong Bit Pro, pwede po din yun. Right after natin pinapainom itong gamot. So, pag sisiw naman ang ating pinapainom, meron namang powder na Doxilac. So, yun lang po ang ihalo natin sa kanilang patubig. Pero, we have to make it sure na 100% talaga ng kanilang gamot ay maiinom nila. So, kailangan natin na uhawin muna natin sila para yung ibinibigay nating gamot ay maubos nila agad. Okay, I want to make it clear, hindi po ko endorser ng ganitong oring gamot ha. Ito lang po ay base sa aking actual na paggagamot sa aking alagang manok. Yung mga sisiw natin ay binabakunahan natin para mayroon silang resistensya sa mga sakit. Mas mainam talaga na pag sisiw pa ang ating mga alaga, meron tayong maintenance na mga vitamins. 1 month old, at least man lang once a week tayo magbibigay ng vitamins sa kanila. Or kung meron tayong mga alternative na mga pagkain, mga natural na pagkain na may source of vitamins, so pwede din. So yun nga mga ka-growers, no, ang pag-aalaga talaga ng manok ay kailangan ng time at saka effort. So sila po ay mga alaga natin, we are already spending money for them, so kailangan natin alagaan para naman natin mapakinabangan natin sila. Overwhelming po para sa ating na grower na pag makikita natin ang ating mga alagang manok na malulusog, lumalaki na, so masaya. Ito na sila ngayon, wala nang sakit, nakasama na niya ang iba niyang kasama. Masarap sa pakiramdam. So yun po mga growers, sana you got some learnings sa mga sinasabi ko ngayon, mayroon kayong naunawaan.